ang bagong sumbungan ng bayan. Sumbungang charot-charot lang. Yes, sir. Pag walang reklamo, walang kaso. Isumbong mo kay Lolo. Isumbong mo kay Lolo. Tama, no? Tama, no? Tama, no? Magandang umaga mga apo. Magandang umaga sa iyo, iho. Morning, no? Ay, nakapagkape ka na? Hindi pa nga po eh. Aba, meron ako dyan binili dyan sa ating pabilihang bayan. May kape ako dyan at may libre ako pandesal. Saan po galing? Binigay sa akin nung apo ko dyan sa may baba. Titinda pala ng pandesal yung batang yun. Sabi niya, Lolo, tikman nyo itong pandesal. Ito ay may labang pagmamahal. Aba, tinikman ko. Ano pong lasa? Masarap naman. Tinanong ko kung magkano. Aba, sinabi sa akin yung presyo. Nagulat ako. Nagulat ako sa presyo at sa laki ng pandesal. Parang hindi bagay. Hindi po bagay? Hindi bagay yung presyo doon sa laki. Bukod sa medyo mahal, maliit yung pandesal. Sabi niya, pasensya na Lolo at gawa niya ka medyo nagmamahal na yung mga ingredients. Mahal ang harina, asukal. Ayan. Paano ito? Sabi ko sa kanya. Ano pong sabi? Yan do yung pandesal na yung sabi nyo kanina? Pandesal na may palaban daw na pagmamahal. Kaya pala. Bakit? Pag pandesal na may palamang pagmamahal dahil mahal nga. Oo nga, no? Yun. Bagay ko na pag-isip-isip yun. Kaya pala, pandesal na pagmamahal may kabahalan pala. Mahal lang mahal yung harina, mahal ang asukal. Siyempre, gagatungan pa rin yun para maluto. Mahal yung gas o yung kung ano mang gatong. O sa bagay. Libre lang naman dyan. Pasalabata na natin. Kaya nga po, salamat sa nanlibre. Anong pangalan doon nung nagtitinda? Si Alfred. Yun. Magandang umaga si Alfred. At salamat sa pandesal na binigay mo kanina. Babaya, pagsasaluhan namin ni Martin yung pandesal na ito. Ito pakiabot ito sumbong ni Laila. Si Laila na may sumbong siya sa akin kakaiba. Kakaiba, no? Siguro, hindi naman kasi kakaiba pero baka naranasan na rin ito ng iba. Yung ganitong kwento. Sige, anong oras siya sa'yo? Alas 9:20 po. Aba, umpisahan mo na yung pagbabasa. Baka bubusan ka na naman ng oras. Pagreklamo ka na naman. Sige po. Babaya, abutan ka pa ng brownout dyan. Ba't mabitin na naman yung mga tagalisap? Sige po. Hello kay Sir Taurus G7. Magandang morning, happy viewing. Ay, Taurus, magandang umaga sa mga taga-bida di Oro. Ito na, Laila, babasahin na ni Martin ang iyong sumbong. Isang pinagpalang umaga po, Lolo Tino. Ako po si Laila. Isa sa mga napakarami ninyong apo na gustong-gustong magsumbong sa inyo palagi. Ay, salamat naman. Lola, may susumbong lang po ako. Ito po ay patungkol sa makulit kong manliligaw.
Ang manliligaw ko pong ito ay isang kilalang albularyo sa aming lugar. Lolo, kilala po si Mang Lauro sa aming lugar bilang isang albularyo na nakakapagpagaling ng kahit anumang karamdaman. Aba. Lolo, alam niyo po ba na mahaba po lagi ang pila sa kanyang bahay dahil sa dami ng kanyang napapagaling. Lolo, si Mang Laro ay 34 anyos na at wala pa siyang asawa. Pero may mga bulong-bulungan din sa aming lugar na bukod sa nang gagamot siya, ay nang kukulam din siya. Ako. Lolo, wala naman akong patunay, pero sabi nga ng iba ay nagpapagaling siya ng sakit. Pero siya rin yung nagbibigay ng sanhi nito. Sa ibang sabi-sabi, Lolo, gagawa siya ng sakit, siya din yung magpapagaling. Para ka tawag dito, scab. Parang ganun, no? Bibigyan mo ng sakit, sa'yo din magagaling yung gamot. Sige, tuloy. Lolo, aksidenteng nagkatagpo kami ni Mang Lauro sa isang pamilihang bayan nung namimili siya ng kung ano-anong dahon na ginagamit niya sa kanyang panggagamot. Nung makilala niya ako, Lolo, ay madalas na niya akong dalawin sa amin at nagpahiwatig na siya, Lo, at nagsimula na nga siyang manligaw. Lolo, hindi naman sa kung ano pa man. Pag pinagmamasdan ko si Mang Lauro ay may itsura naman siya, pero ayaw ko pong makipagrelasyon sa isang mangkukulam. Pero ang iniisip ko naman, Lolo, kung basti din ko naman siya, ay baka ako naman ang kulamin. Ano po ang maaari kong gawin para makaiwas kay Mang Lauro? Muli ako po si Laila, ang inyong apo. Haba, medyo nakakapag-alinlangan yan. Kung wala kang nalalaman, ano? Babaya ko sasabihin yung aking komento para dyan, ha? At hintayin muna natin yung ating mga tagapakinig sa labas ng ating himpilan kung anong masasabi nila sa sumbong ni Laila. Kung sasagutin ba ni Laila yung nanliligaw sa kanyang albularyo, o sasagutin niya dahil natatakot siya na baka siya naman yung kulamin. Kung sasagutin mo, dapat mahal mo. Hindi yung natatakot ka lang na Sige, hintayin natin yung komento ng aking mga apo sa labas ng ating himpilan.